Ah, Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating mga minamahal na mga taga-sunod sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning po sa inyong lahat, sa ating mga alagad, IT team, sa ating choir, at ganoon din po sa mga kasamahan ko sa CAPS, sa inyong lahat po ng mga panauhin natin sa umagang ito. Muli, isang mapagpalang umaga po. Bago po ako magsimula, gusto ko lamang pong ipagbigay alam, isang patalastas lamang po. Sa lahat po ng may hawak na cellphone, maaari po ba na sandali po, ilang minutes lang naman po ito, pwede po ba nating paki-off? Paki-off lang po para po hindi tayo ma-storbo. Samantalahin ko na rin po ang pagkakataon na gusto ko pong ipabatid sa lahat-lahat na nandito, na kahapon po ay mayroong isang pasyente na nandito. Nagkataon po na siya ay magpapabindisyon. Iniwanan po niya yung kanyang bag sa kanyang upuan at pumila na po siya. Nakakalungkot po dahil nung balikan niya yung kanyang bag at tingnan niya, wala na po yung kanyang cellphone. Isang Samsung po na sliding. Hindi ko po sinasabing nandito, pero nakakalungkot po, di ba? Baka po merong magandang loob dyan na nakakaalam nito, kayo na po ang bahala. Kasi po yung ating pasyente, dati po siyang pumupunta rito. Baka po, malay natin kung yun lang ang isang naging dahilan para hindi na siya bumalik. Ano po, di ba? Alam ko po na hindi kayang gawin ng mga taong nandito na laging pumupunta rito. Alam ko pong hindi kayang gawin. Maaari po ang gumawa nito ay yung maaring bisita lamang natin o maaring sama-sama lamang dito sa ating dambana at siguro baka yun talaga ang gawain niya. Ano po? Kaya po isang paalala po para sa inyong lahat. Ingatan po ninyo ang inyong mga gamit. See to it na pag iniwanan ninyo ay mayroon pong titingin dito para wag pong maulit na. Kasi po, cellphone lang yon. Baka po mas may mabigat pa, mas may malaking halaga pa na po pwedeng mawala. Ano po? Paalala po sa inyong lahat uli. Nakakalungkot kasi ako man mayroong experience din. Noon po, bago lang kami, nagsama rin po ako ng isang taga ron sa amin na gusto kong makasama rito sa dambana. Pero yung suot na sandalyas niya, galing Japan pa. At noon lang din po niya isinuot nung araw na yon, nung gabi na yon. Ang nakakalungkot, nung lumabas siya at uwi na kami, pinili po talaga yung sandalyas niya kasi maganda, imported pa. Alam po niyo ang nakakalungkot. Yun lang ang una't huli niyang pagbalik dito sa dambana. Inaaya po namin ngayon, ayaw na. Nakakalungkot po, di ba? Ako nagsusumikap na para maisama ko siya rito, pero dahil sa isang bagay na hindi natin kagustuhan at dala ng kalaban, ganun ang nangyari. Kaya po, muli, isang paalala sa inyong lahat, mag-iingat po tayo. Ano po? Okay, tuloy na po tayo sa ating programa. Sino po ba sa inyo ang minsang, hindi lang minsan, ang nakaranas na tumanggap ng mga imbitasyon, paayaya ng mga malalaking tao, may okasyon, birthday ni mayor o birthday ni congressman, birthday ni gobernador. Siguro po ang iba sa inyo ay nakaranas na ng ganito. Ano po? At di po ba sa tuwing mararanasan nyo yung mga makatanggap kayo ng imbitasyon ganito, di po ba isang karangalan para sa atin? Yung tayo ay maimbitahan ng malaking tao. Karangalan po natin yun, di po ba? At talaga po sa ayot sa gusto, kahit po tayo may komplikasyon na may mga trabaho na dapat gawin, ang nangyayari, inaantala po natin yun, ipinagpapaliban natin at binibigyan daan natin yung imbitasyon. Ano po ba? Di po ba ganun ang nangyayari? Nakakalungkot po. Alam niyo po kung bakit? Bakit po minsan sa isang linggo, iniimbitahan tayo ng Panginoon na gawin natin yung pagsisimba. Minsan, aayain ka. O pare, linggo ngayon magsimba tayo. May kausap ako eh. Tika muna, may lakad ako eh. Nakakalungkot po, no?
tingnan nyo po, pinagpapalit natin yung ang tawag ng Panginoon kaysa doon sa ibang mga bagay. Ano po? Nakakalungkot po. Sa umagang ito, gusto ko pong iparinig sa inyo. Meron po akong kwento. Maigsi lang po, bago po ako tumawag ng magbabahagi. Meron pong isang tao na ano po siya, pumunta po siya sa simbahan para magkumpisal. Sabi po niya doon sa pare, "Father, nagnakaw po ako." Sabi niya, "Ano ang ninakaw mo?" Sabi ng pare, "Nagnakaw po ako nung pitaka, nung taong katabi ko kanina. Marami pong laman, Father. 20,000 po ang laman, puro buo, puro lilibuhin." "Oo," sabi niya. Di po ba alam na masama yon?" Sabi ng pare. "Masama po, Father, alam kong masama. Kaya nga po, ibinabalik ko nga po ngayon eh. Binabalik ko sa kanya." Bakit anong nangyari?" Ayaw pong tanggapin eh. Ayaw daw tanggapin. Di sabi ng pare okay lang. Binigay mo yung para sa'yo, alam mong mali, sinuli mo, pero ayaw niya tanggapin. Di yun na. "Father, bibigay ko na lang po sa inyo." Hindi na. Ikaw ang kumuha niyan eh. Di sa'yo na. Okay na. Eto nga po, nung pagkatapos po niyang mangumpisal, di naghiwalay na sila. Naku po, Diyos ko, nung malaman nung pare, yung wallet niya, wala. Ninakaw. Ang message ko po rito, tayo po kung minsan, ang dali natin gumawa ng palusot eh. Ang dali natin gumawa ng paraan para doon sa isang bagay na gusto natin. Di po ba, may kasabihan tayo na, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ngayong umaga po, ang tatawagi kong magbabahagi, ang unang-unang magbabahagi sa ating ngayong umaga, ay ang ating kapatid na Marilyn de la Peña from Bisal, San Pablo. Palakpakan po natin si kapatid na Marilyn. Magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito, sa mga alagad po, sa mga CAPS, sa mga pasyente at sa lahat po ng nandito. Ang ibabahagi ko lamang po, hindi po man, naiyak na ako. Yung karanasan po naming mag-ina, actually nandiyan po yung anak ko eh. Buntis pa lang po ako dito sa anak ko na to, meron na po sinabi yung doktor sa akin na hindi ka pwedeng manganak ng normal, sabi niya sa akin. Actually po cesarean talaga ako, itong pangatlong anak ko na to. Sabi niya kasi yung placenta previa po, yung parang unan, nakaharang po sa sa paglalabasan po ng bata. Tapos po, tinanong ko po yung doktora kung hindi ako pwedeng mag-labor. Paano po na hindi ako pwedeng mag-labor? Yung anak ko po, okay lang po ba? Sabi kong ganun sa kanila. Sabi niya, okay naman. Paano po, doktora? 8 months pa lang po yung anak ko, mag-8 months pa lang. Paano po pwedeng biyakin ako ng, sabi niya, okay naman, malusog naman yung baby mo. Sabi niya, okay naman siya. Tapos po, sige, sa takot ko, sa ko. Pero bago po ako nagpunta ng doktor, nagpa-admit po ako, talaga po nagpupunta na po kay Apo. Dito po ako nagpapabless sa kanya, na humingi po ako ng tulong na sana po kahit paano na iligtas po kami ng anak ko. Ganito pong nagpa-admit na po ako. Sabi ng doktora, kailangan mo ng mga 5 bags na dugo, sabi sa akin. Sige po, kami ng 5 bags na dugo. Tapos, nung pong bibiyakin na po ako, hindi ko po alam na na po pala yung buhay po namin nakabingit na po pala. Lumabas na po yung anak ko. Ako naman po, parang hindi ko na po alam. Parang lahat po ng nakikita ko, puro puti. Nilagyan nga po ako ng pampamanhid twice po. Dapat 1 beses lang ako para pero nararamdaman ko pa rin po ang pagbiyak sa akin. Tapos po, yun po, sa awa po ng Diyos,
nakaligtas po kami. Hindi po ba buhay ang Diyos? Nakaligtas po ako. Sabi ko, tinanong ko po yung asawa ko, yung mga ano ko, kumusta yung anak ko? Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, okay naman. Sabi ko, pwede ko bang makita? Kaya po pala ayaw pakita sa akin yung anak ko. Yung paghinga po niya. Isang tigil lang po ng paghinga niya, mamamatay na po yung anak ko, mawawala na po yung anak ko. Tapos sabi ko, bakit? Ano ba ang nangyari? Bakit sabi naman ng doktora, okay naman? Sabi niya, may pulmonya ba yung anak mo? Kailangan intubate natin. Sabi niya, kung i-intubate po natin, doktora, sabi ko, may pagkakataon bang mabuhay yung anak ko? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi po niyang ganun. Sabi ko, bakit sabi niyo po? Sabi kong ganun sa doktora, bakit sabi niyo po, okay yung anak ko, walang problema, ako lang ang may problema. Bakit po ngayon? Yung anak ko po ang nakaligtas na po ako sa panganib, yung anak ko naman po na to ang kailangang anuhin. Tapos wala pa pong gamit, wala pang pang-intubate doon, wala pang ano. Sabi niya, arkila tayo ng ano. Sabi ko, doktora, kakuya, arkila mo kami. Ala pa ka akong kaanuhan na mabuhay yung anak ko. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos doon sa ospital na yun, hindi pa ano yung gamit. Kaya kung ano po, ano ko po talaga yung doktora. Kaya po lang, nanalig ako. Sabi ko, Berhel, sabi ko, pamangkin ko po kasi si Berhel. Berhel, tulungan mo kami. Tulungan mo ako, kay Apo, yung anak ko para mabuhay. Sabi ko, sige tita, manali ka lang, huwag kang bibitaw, huwag kang sabi sa akin. Ayun po, tapos inalis ko po doon sa ospital na yun, hindi po baaling ako yung matira doon. Yung anak ko po, itinakbo po sa ospital na talagang 50-50 po yung anak ko. Tatlong ospital po yung pinuntahan nila, kailangan po mag-down payment ako ng 50,000. Noong time po na yun, wala na kaming pera, wala na kaming ano. Tapos po sa awa ng Diyos, may tumulong po sa amin. Kaya po sabi ko, buhay na buhay ang Diyos. Sabi kong ganun, dahil hindi niya kami pinabayaan. Doon po sa ospital na yun, napumunta po kami, napumunta po yung anak ko. Hindi po siya in-intubate. Sabi ng doktora, yung anak mo, sabi niya, hindi na kailangan na intubate siya. Kailangan lang niya yung gamot na lumalaban ng anak mo, sabi ganun. Kaya po sabi ko, salamat po, Diyos ko, salamat po, Ama, at iniligtas po kami. Actually po, ayan po yung anak ko. Nakatayo po siya, na buhay po talaga, at buhay po ang Diyos. Buhay po ang Diyos. Ando po na, eto pa po, kami din po nung anak ko, dito po sa may bahay pare. Kasama ko din pong na-aksidente. Kaya po yung pinagdaanan naming mag-ina, sobra po na siguro po talagang mahal kami ng Panginoon at meron pa kaming responsibilidad o gagawin para sa mundong ito. Kaya po yun lang po muna ang babahagi ko. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa ibinahagi mo. Damandam ako, ang luha na pumapatak sa mata mo ay luha ng kagalakan ngayon dahil ang nangyari sa iyo ay napagtagumpayan mo na. Parang ako din po, ang apo ko nandyan ngayon kasama namin. Alam niyo po yung apo ko premature, wala pong 9 months, 8 months po nung lumabas. At talagang dahil sa pananampalataya ko sa Ama, sa lahat ng mga sinasabi ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, pinanaligan ko na sana lumabas yung anak ko, bagamat premature, na healthy siya. Purihin ng Ama, healthy po yung apo ko. May pagkakataon nga po nung una na yung parang may usos po siya. Ang sabi ng banal na espiritu na mahal na Apo ay lagyan ng ikmo. Tapos po yung kamay parang painitin na lagi idadampi. Sa totoo po, yung matigas dito sa puso niya, malambot na po ngayon. Normal na siya. At saka yung pusod po niya, sabi ng mahal na po, ilalagyan lang po ng big kiss na may piso po ata para nadidiin siya. Ngayon po, at saka alcohol. Unti-unti pong nawawala na, halos malapit po, konting-konti na lang. Kaya po, purihin ang mapalakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Basta tayo po, huwag tayong magkukulang. Sa halip, lalo natin palakasin
yung ating paniniwala sa Kanya, umasa tayo na hindi niya tayo pababayaan. Ngayon po, ang pangalawang magbabahagi ay nagmula sa Bahay Pare. Napaka-unique po ng pangalan na ito. Bihirang-bihira. Kaya pinupuri at binabati kita kapatid sa pagkakaroon mo ng isang napakagandang pangalan. Matilde Franco. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Hindi ko po alam na tatawagin ako dito. Kaya hindi ko po alam kung ano sasabihin ko. Ngayon po, ang sasabihin ko po ay yung naging karanasan ko sa aking buhay. Ako po noong magkasakit, nung matagal na po, halos 1 taon na po akong nagpupunta rito. Araw-araw po, bihirang araw na hindi po ako nagpupunta rito. Pero naka-1 taon na po ako nung anniversary po. Yun, 1 taon na po ako noon. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Diyos at ako ay binigyan pa po ng bagong buhay. Ngayon po, ay malakas na ako. Kaya yung pong mga may kapansanan dito, manalig lang po kayo sa araw-araw. Sigurado po gagaling kayo. Kaya wag po kayong manghihinaan ng loob. Dahil nung araw po akong dalin dito, akala ko po mamamatay na ako. Kaya ngayon po, eto po ako malakas na. Hanggang dito na lang po at ako po'y kinakabahan eh. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Totoo po yung sinabi ninyo, sinususugan ko, na manalig lang tayo sa Kanya. Isang patotoo, buhay na katotohanan, nandiyan siya, galing siya, pero patuloy po ba kayong pumupunta noon simula noong kayo ay gumaling hanggang ngayon? 1 taon na po, purihin ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Alam po ninyo, nakakalungkot. Tingnan nga po ninyo siya. Sa bagay, may kasabihan tayo, ang tao hindi pare-parehas po, no? Pero siya, nakakatuwa. Dahil marunong siyang tumanaw ng utang na loob dun sa dapat tanawan ng utang na loob. Ang sinasabi ko po is, bagamat ako ay 2 years pa lang po rito sa Kapatirang Divine Mercy, pero marami na rin po akong nasaksihan dito at marami na rin akong nalaman. Alam po ninyo, maraming nagsasabi, kung ang napagaling dito, kung ang lahat ng gumaling dito sa Divine Mercy ay bumabalik lang, eh baka po wala na tayong paglagyan dito sa dami. Totoo lang po. Kaya lang, ang nakakalungkot nga po doon sa sinasabi ko is, sa kabila ng katotohanan na sila noong kailangan nila ang kagalingan, tumatawag sila sa Panginoon, binigyan sila ng kagalingan. Ang nakakalungkot, nung pong gumaling na sila, ay wala na. Nakalimutan na po nila. Sino po sa inyo dito ang bago? Ang ngayon lang. Kayo po. Saan po kayo galing, tatay? Tangos po. Opo. Ngayon lang po kayo dumating dito. Opo. Sana po, kung ano man ang inyong karamdaman na idudulog sa Banal na Espiritu sa katuwahan ng ating mahal na Apo, panaligan po ninyo na gagaling kayo. Ang pananalig, paniniwala, lalakasan po natin. Dahil sa Kanya, walang imposible. Kaya po ang sinasabi ko, sa inyong lahat na nandito, sana po patuloy nating ibigay yung para sa atin sa Panginoon. At sa inyo na tinatanaw ninyo ng utang na loob sa Panginoon, alam po niya yon. Alam po niya yon. Kaya doon sa ibang mga may karamdaman na dito, huwag po kayong panghinaan ng loob. Huwag lang po kayong apurado. Maaari po siguro ngayon na tumawag kayo, hindi kayo napagbigyan. Natin, mayroon pa rin plano ang Panginoon, sinusubukan lang po kayo. Di po ba? Kaya po huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa halip, lakasan pa natin ang pananalig at pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Okay. Yung pang-tatlong magbabahagi po ay from Bahay Pare na naman. Ang ating kapatid na Lucy de la Cruz. Palakpakan po natin si kapatid na Lucy de la Cruz.
ba yun? Magandang umaga po sa mga alagad, tagasunod, choir, Jessel, salamat sa mga pasyente. Ako po ay hindi, sorpresa po ito, hindi ko po alam na ako ay, kala ko po binibiro lang ako ni Jessel, mag-share daw po ako. Hindi ko po alam na totoo pala yun. Bagaman po at hindi ako handa na mag-share, ay babahagi ko po sa inyo ang aking mga karanasan. Simula po nang ako ay nagtutungo na dito sa Dambana. Ang pagkapunta ko po dito sa Dambana ay hindi po sinasadya, sapagkat ako po ay nagkaroon ng karamdaman na namamaga po yung aking paa na namamanas. Nagpatingin po ako sa doktor. Ang sabi po ng doktor, ako daw po ay may sakit sa puso. Natatakot naman po ako ng may sakit sa puso, sapagkat pag may sakit ka sa puso, ang alam ko, malapit sa kamatayan dahil puso eh. Ang ginawa ko po, nakita po ako nung isang caps dito na kasama ko naman po yun na nagpupunta po kasi ako ng El Shaddai, pumupunta din siya. Nakita niya po namamaga yung pa ako, sabi niya, kapatid, banyos lang yan. Sabi nga nun. Sabi ko, anong banyos? Sa pamamagitan doon ng banyos, gagaling. Sabi ko naman, basta lang daw mananampalataya ako, gagaling. Ako po'y pilosopo eh. Sabi ko po, mananampalataya lang pala, gagaling. Pwede sige, mananampalataya na lang ako. Huwag mo na akong isama. Sabi kong ganyan. Ngayon po ganun, araw-araw, pati magkikita kami, sige na kapatid, pamamagitan lang ng banyos yan, gagaling yan. Nakulitan po ako, kulit po siya ng kulit sa akin, na pabanyusan ko daw. Pinagbigyan ko na po, nakukulitan na po ako, kinukulit niya ako ng puro banyos eh. Sumama po ako dito. Pero, nabanyusan naman po ako mga 3 araw, hindi pa po naaalis ang namamaga sa akin. Subalit, sa araw-araw po na pagpunta ko dito, hindi po yung karamdaman ko ang napapansin ko nababago. Sapagkat, di ko na po pinapansin yung namamaga eh. Ang napapansin ko po sa akin ay bawat bigkasin ng banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunsing ay tumitimo sa puso ko, sapagkat lahat po na sinasabi niya tama sa akin lahat. Na yung katauhan ko, yung pagkatao ko ay malaking pagkukulang ko sa Panginoon. Kaya po, ang una pong gumaling sa akin ay hindi po yung namamaga. Ito po ang unang gumaling sa akin, ang aking pong pananampalataya, ang aking espiritu, sapagkat sa araw-araw ko pong pagpunta dito ay isinasa puso ko ang lahat ng sinasabi ng ating banal na espiritu, sapagkat kapag po tayo punta ng punta dito, hindi po natin ipinapasok sa isip at puso
ang lahat ng ibinibigkas ng banal na espiritu sa pamamagitan ng Apo Kunsing, wala pong kahubuluhan lahat yan. Andito po tayo, nakikinig, paglabas po natin, bali wala. Kaya po ako, sa akin po, napatunayan ko na po na ako ay binago na ng ating Panginoon. Sapagkat sabi nga po ng mga alagad, kahit nandito ka na, dadaanan ka pa rin ng pagsubok. Ako po sa araw-araw, kasi po yung kapatid ko may inaalaga ang apo. Mainit po yung ulo niya, palagi po siyang nagagalit. Ako naman po nagtitibay, ako naman po ayoko naman na salubungin yung galit niya. Ginagawa ko po sinasabayan ko na po yung galit niya ng pagkanta ng purihin ang Panginoon. Sa kagaganong ko po, siguro po nararamdaman niya na hindi na tama yung ginagawa niya. Tumitigil na po siya. Di po ba buhay ang ng Diyos? Dahil kapag po sinabayan mo yung galit, napatalo ka rin doon sa kalaban. Kaya po, bagaman at ang aking karamdaman ay hindi naman po masyadong grabe. Nagpapasalamat na rin po ako sapagkat ako po ay nadako dito sa Dambana at malaki po ang nabago sa akin sapagkat ako po wala po akong sinisino. Pag po sinabi sa akin, pagka po ako'y merong nakagalit, kung gaano kasakit yung sinabi mo, mas masakit ang ganti ko. Pero sa ngayon po, sa totoo po, hindi na po ako nakababanggit na, hindi ko na po masabi yung pagmumura. Natanggal na po sa akin yun at nga, palagi na po ako nagsisimba mula po nang mapunta ako dito. Yun po ang malaking bagay sa akin sapagkat sa kabila po ng pagsisikap ko at pagsusumakit sa araw-araw na pagpunta ko dito, gusto ko po ay magkaroon ng kabuluhan ang nalalabig ko pang buhay sapagkat nagpapasalamat po ako sapagkat sa kabila po ng edad ko ngayon, 1 taon pa lang akong mahigit na dito. Salamat po sa Ama, hindi pa huli para magbago. Kaya po tayo, huwag na po tayo mapatumpik-tumpik, magbago na po tayong lahat. Huwag na po nating hayaan na tayo ay makuha pa ng kalaban. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Jessel. Maraming salamat, kapatid. Nakakatuwa dahil talagang tama yung sinabi mo. Inamin mo na nagbago ka na. Talaga pong palakpakan natin ang buhay ni Diyos dahil napakaganda po yung pagtanggap niya. Bagamat ang taong ito ay nakapagbahagi na, pero dahil po sa isang special request din, maaari pa rin daw po siya mag-alay ng isang awitin sa atin. Muli, sa pagbabalik, palakpakan po natin ang ating kapatid na si Marilyn de la Peña para magbigay sa atin ng isang awitin. Hindi ko po talaga, surprise po talaga ito sa akin. Hindi ko po alam na magbabahagi ako, hindi ko po alam na kakanta ko. Siguro po sa kagustuhan ng ating Ama. Aalayan ko po siya ng isang awitin. Kung alam po nating lahat, sabayan niyo na lang po ako. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at pinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makaya na
lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain ako ay bibigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mali. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas, ginintong kaloob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pang akong mahihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas, ginintong niloob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pang akong mahihiling. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa tayong mahihiling. Salamat po Ama, salamat. Kapatid, hindi ako may sabi niyan. Sila. Ha? Okay lang? Okay. Maraming salamat. Nagising po ba tayo? Ang sarap pong makinig, ano? Alam niyo po, pagka ganun ang naririnig, talagang gaganahan ako mag-share. Kaya po, ang ibibigay ko sa inyo, isang share uli, na dito nyo makikita, dito nyo mapapatunayan kung paano ang kanyang pananampalataya sa kabalianong konting-konting nangyari lang sa sarili niya. Hindi siya tumitigil. Sa halip, ito ay lalong nakapagbigay pa ng kalakasan sa kanya para pagtibayin pa ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Tito Rick. Tito Rick. Salamat po, kapatid. Kahapon po una kong pagbabanyos at sabi nga po ng mensahe ng Banal na Espiritu sa kapatid na Maria, tinawagan lang po ako. Totoo pong ako'y nangako nung nakarang semester na hindi ako magtuturo, subalit itinuloy ko po yung pagtuturo. Siguro nga po yun na isang paalala na kapag nangako sa Panginoon, dapat tutupdin mo. Kaya po nag-isip ako dahil yung pong nangyari sa akin ay sobrang pag-iisip, sobrang pagod na kapag ako po'y nakaharap sa computer sa paggawa ng aking mga ituturo. Dahil ako po'y pag nagtuturo hindi po ako nagpapareport. At
Ang sabi ko kasi sa mga bata, kapag ang teacher nagpa-report, tamad. Ayoko pong sabihin ako'y tamad. Kaya pag ako'y nagturo ng alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, maghapon po ako nagsasalita. Maghapon akong pagod at ang mata ko po talaga walang pahinga. At pag dumating po ako sa bahay at nanood ako ng television, tulog na po ako sa pagod. Iniisip ko po talaga na sabi ko, hindi man ako nagpunta rito nung panahon ako ay nagtuturo, matibay po talaga at hindi matitibag ang aking pananampalataya mula nang ako ay mapunta sa dambana. Kanina nga pong may kausap ako na si kapatid na taga-Bahay Pare, ay sinabi ko nga po sa kanya na talaga pong kung nanamnamin po natin ang mga salita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Apo Conching na sinabi kahapon, tulad din po ng binanggit na kapitan na inaanyayahan tayo ng Panginoon. Pero kailangan bang tumanggi ka? Kung yung isang ordinaryong taong may katungkulan, kapag ikaw ay kinambida, ang karangalan mo'y gano'n na lamang, gumagaya ka at abalang-abala ka upang ang paanyaya sa iyo ay tanggapin mo, lalo pa kaya ang Panginoon. Pero kahapon po, ang mensahe maliwanag, inanyayahan ang lahat ng mayroong katungkulan. May mga hanabuhay, maraming dahilan. Nalungkot ang katulong na sinabing bumalik sa Panginoon sa kanyang naglilingkod at wala ni sinuman sa paanyaya ang tumugon. Kayo na naririto tulad ko, tumugon tayo dahil mayroon tayong karamdaman. Naririto tayo dahil mayroon tayong kailangan. Tama po ba? Kailangan pa po ba tayo ay tumugon dahil mayroon tayong naramdaman? Hindi po ba dapat kung normal, lalo tayong magpasalamat upang madama natin na talagang tayo, sabi ko nga po sa inyo, ako na mismo nagtitistigo sa inyo, wala po tayong pwedeng ipagmalaki na mayaman, malakas, malusog. Sa isang saglip lang, pag kinuha po ng Panginoon, wala tayong magagawa. At isa pong maganda, na amin pong pinag-uusapan kanina, iba na po yung nakagayak, na kung kayong araw po ay pupunta sa isang sa bukid at mayroon kang dapat dalhin, dapat nakahanda ka. Para kung umulan, may lugnutan kang itatakip, ay hindi ka na pwedeng bumalik sa bahay para kunin mo yung kailangan mo. Tama po ba? Ngayon, sino po ba ito ang hindi mamamatay? Taas po kamay. No? Di po ba? Sino gustong mamatay? Hala rin pong magtaas ang kamay. Ba't ganun? Ano po ba gusto nyo? Yan. So dito po sa paanyaya, nagkagayak po tayo. Ngayon, hanggang tayo naglalakbay, hanggang tayo po ay iniintay natin kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, isa lang po pamantayan. Nakahanda tayo, anumang oras, dumating ang unos, hindi kayo malulungkot. Bakit? Nakilala po natin ang tanging tagapagbigay ng buhay, ang Divine Mercy. Isuko po natin lahat. Wala po sa karunungan ng isip na tulad ko. Wala po sa katayuan ng katulad ko narating ko sa buhay. Ang mensahe po kahapon maliwanag. Marating man nyo buong mundo. Maikot man ninyo ang buo sapagkat pinagmamalaki nyo mayroon kayong pera. Matapos, may na-achieve ba kayo? Di po ba? Babalik din kayo sa bahay ninyo, di po ba? Patapos ng mamasyal. Ngayon, mayroon po bang bagay na napag nakuha, baka kamtan mong ikay magiging maligaya? Wala. Pag ikay kumain, sabi ng mahal na apo, sa kanyang mensahe sa banal na Espiritu, kumain sa handaan, nabusog kayo, di po ba magugutom din tayo? Okay, ngayon, yung ating pong pinagkagayakan ngayon, hindi po ba isang maganda? Babaunin natin sapagkat ang pangako ng Panginoon, kung kayo ay matapos ng bakasyon, kapiling ko kayo. Amen? Magandang umaga po muli. Ate Feli, ito yung mic. Babatiin kita dahil alam kong sa oras na ito, na 11:30 ng gabi sa Amerika, nagpupuyat ka sapagkat ito lang ang atensyon mo lagi. At kung kayo may pagkakataong ganito, gusto ko lagi mabati sapagkat sumisigla ka. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa gampanin at gawain ito. Maraming salamat po, Tito Rick. Nawa po ay magsilbing inspirasyon sa inyong lahat po ang narinig ninyo kay Tito Rick. Magsitayo po ang lahat.